binati ang lahat. Ngayon ay sama-sama nating susundan ang isang mapanghaling harapan sa pagitan ng isang matapang na babaeng opisyal ng pulis at ng kanyang asawang puno ng masamang pakana. Walang luha ng kahinaan, mayroon lamang hustisyang isinagawa at maringal na kalayaan matapos ang mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Isang kwentong tunay, matapang at puno ng pagpapahalaga sa tao tungkol sa muling pagsisilang ng isang babae. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang bawat detalye ng kwentong ito. Ang papel ng diborsyo ay tahimik na nakahiga sa drawer ng writing table. Ang sulok ng papel ay bahagyang nakatupi, tulad ng katiyagang huling hagupit ni Grace na humipo na sa pinakamababang punto. Isang buwang lumipas na mula nang pirmahin ng dalawa ang kasunduan na nagwawakas sa 8 taong pagiging mag-asawa. Ang bahay ay nanatiling tahimik sa isang pekeng katahimikan, ang lugar ng dalawang estranyo na nagbabahagi ng makipot na espasyo habang hinihintay ang huling hatol mula sa hukuman. Si Ramon ay nandoon pa rin naroroon sa loob ng high-end na kondominium na para bang walang anumang bitak na naganap. Nagsimula siyang gumanap ng papel ng isang nagsisising asawa, isang lalaking nagising pagkatapos ng mahabang pagkakamali. Ngunit para kay Grace, ang biglang pagbabagong ito ay hindi nagdulot ng init ng puso. Nagising lamang nito ang likas na instingtong magbantay ng isang senior inspector ng Criminal Investigation Division. Ikauna ng madaling araw. Bumalik si Grace sa bahay matapos ang 12 oras na operasyong pag-abang. Ang kanyang mga balikat ay masakit. Ang amoy ng gabi ay halong amoy ng mapait na usok na nananatili pa sa kanyang ilong. Bumukas ang pinto, ang maputlang dilaw na liwanag ng hanging lamp sa sala ay kumulo palabas. Si Ramon ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadikit sa pintuan. Pagkakita kay Grace, nagmadali siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpipinta ng isang kaawa-awang pagpapakita ng pagkabahala. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aalala na ako sa iyo. Tinawagan kita, pero hindi na reach ang numero mo. Mainit pa ang kanin at ulam, 3 beses ko nang initit. Hugasan mo muna ang mukha mo, tapos kumain ka na ng mainit. Hindi sumagot si Grace. Hinubad niya ang kanyang mga bota at tuwirang pumasok sa banyo. Ang dagundong ng tubig ay hindi nakapatid sa walang tigil na boses ni Ramon sa labas tungkol sa kung paano siya personal na nagluto ng sinigang na bangus na paboritong ulam niya. Tumingin si Grace sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kakulangan ng tulog, ngunit ang tingin niya ay matalas pa rin tulad ng labaha. Sanay na siya sa pagbabasa ng mga kriminal sa pamamagitan ng pinakamaliit na kilos. Si Ramon ay masyadong masipag. Ang masipag na iyon ay kahawig ng isang bagong pintura na sadyang ibinuhos sa isang dingding na matagal nang nabulok sa loob. Sa mundo ng criminal investigation, kapag ang isang paksa ay biglang nagbago ng gawi o sa loobin nang hindi makatwirang dahilan, iyon ang senyal na naghahanda sila para sa isang malaking kilos. Lumabas si Grace patungo sa hapagkainan at umupo sa tapat ni Ramon. Sinandok niya ang kanin at nagserbe ng pagkain sa plato niya nang may serbisyong nagpapabalat ng balahibo. Nagsimulang banggitin ni Ramon ang 10 taon na nakaraang ang araw na isang batang nagtapos pa lamang siya, walang pera, nakatayo sa ulan habang hinihintay si Grace na galing sa duty para bigyan siya ng isang tangkay ng ligaw na bulaklak. Nagsalita siya tungkol sa mga pangako, tungkol sa kung paano siya nagkamali nang maging abalang-abala sa trabaho at pinabayaan ang pamilya. Si Ramon ay nagganap ng napakalalim, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay namumula. Ang boses ay nanghihinang para bang siya ang biktima ng sarili niyang kapabayaan. Grace, maari pa ba nating ayusin ang lahat? Alam ko na mali ako, pero ang 10 taon ng ating buhay hindi naman maaaring mapunta sa wala ang lahat niyon. Ang mga magulang mo rin ay umaasa na magbabalik tayo. Kahapon ay dinalaw ko sila. Nakita ko na madalas na umubo ang tatay, kaya bumili ako ng nebulizer at mga primera klaseng bitamina para sa kanya. Huminto si Grace sa paghawak ng kutsara. Ang tingin niya ay yumelo habang tinitingnan ng tuwid ang mapagkunwaring mukha ng kanyang asawa.
lubos niyang naiintindihan si Ramon. Isa siyang business director, taong nabubuhay sa pamamagitan ng pagmamanipula sa sikolohiya ng mga kliyente at kasosyo. Ang biglang pagpapalakas niya ng loob sa mga magulang niya, isang dating opisyal na may malaking impluensya, ay hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi ito ay isang pamumuhunan. Kailangan ni Ramon ang pamagat na mahal na manugang para mapanatili ang kanyang mga koneksyon sa negosyo sa hinaharap. At higit sa lahat, hindi niya nais lumabas sa pag-aasawang ito bilang isang taong tinapon dahil sa pangangalo niya. Binibili mo ba ng regalo ang aking tatay o binibili mo ang kanyang suporta? Direktang tinanong ni Grace. Ang boses ay malamig hanggang sa nagkamali si Ramon ng isang hakbang. Mabilis siyang nag-aayos ng mapinsalang mukha, nagbitaw ng kutsara at huminga ng malalim na puno ng pagtitiis. Ang katahimikan ay nagbitin sa kusina, ang tuktok ng orasan sa dingding lamang ang naririnig, na para bang binibilang ang natitirang pasensya ni Grace. Hindi na kumain si Grace. Tumayo siya at inayos ang mga pinggan. Mabilis na pinigilan ni Ramon ang kanyang galaw at kinuha ang paglilinis ng mga pinggan nang may pagpapakita ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay lihim na nagmasid sa kanya, isang pagmamasid na hindi matago sa propesyonal na mga mata ng taong nagsagawang halos kalahati ng kanyang buhay na haharapin ang mga pinakamalupit na kriminal. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Grace. Nahiga siya sa kanyang sariling silid. Ang mga tainga niya ay nagbabantay sa bawat munting ingay na lumalabas mula sa opisina ni Ramon. Hindi pa siya natutulog. Ang kalansing ng keyboard, ang mahinang paggalaw ng upuan, at pati na rin ang napakababang bulong na kung hindi isang taong may sinanay na pandinig ay hindi kailanman maririnig. Ang instingto ng isang investigador ay nagsabi sa kanya na may isang palabas na ginagawang entablado ang bahay na ito at siya mismo ang biktima na tinutukoy ni Ramon. Kinabukasan ng umaga, nang makalabas na si Ramon para sa trabaho, nagsimula si Grace ng isang tahimik na eksaminasyon. Hindi siya naghalungkat tulad ng isang ordinaryong selos na asawa, nagsagawa siya ng pagsusuri tulad ng paraan ng isang investigador sa isang crime scene. Lahat ng bagay sa opisina ni Ramon ay maayos, ngunit ang kaayusang iyon ay masyadong perpekto. Lumipat siya sa sulok ng silid, kung saan naroroon ang stainless steel na basurahan na kamakailan ay nalinis mula pa sa umaga. Yumuko si Grace at maingat na tumingin sa ilalim ng basurahan. Isang napakaliit na piraso ng papel ay nakadikit sa isang sulok. Gamit ang kanyang bobby pin, pinitas niya ito. Hindi iyon papel, isang SIM card wrapper ng prepaid na uri na binasag na ang gitna. Bakit kailangan ng isang business director na laging gumagamit ng opisyal na numero para makipag-ugnayan sa mga kasosyo ng isang SIM card na hindi nakarehistro? At bakit niya itong tinangkang itago ng tahimik sa kanilang sariling tahanan? Tumayo si Grace ng tahimik sa gitna ng silid. Ang maliit na plastik sa kanyang kamay ay tila nagbibigay ng kakaibang lamig. Alam niya na tama siya. Ang kagandahang loob, ang mainit na pagkain at ang mga luha ng pagsisisi kagabi, lahat ng iyon ay isang tabing lamang para takpan ang isang maruming plano na isinasagawa. Ang kanyang kalaban ay hindi na ang mga kriminal sa labas, kundi ang lalaking natulog katabi niya sa loob ng 8 taon. Isang bagong kaso ang nagsimula, ngunit sa pagkakataong ito, ang crime scene ay ang kanyang sariling buhay. Ang maliit na piraso ng SIM card wrapper ay tahimik na nakahiga sa palad ng kamay ni Grace, malamig at matalas, tulad ng katangian ng taong kamakailan lamang ay nagtapon nito. Isang business director na nagpapahalaga sa kalinawan sa pakikipagnegosyo tulad ni Ramon ay hindi kailanman gagamit ng ganoong uri ng SIM card, maliban kung siya ay nagpapatakbo ng isang pakana na nangangailangan ng ganap na pagiging anonimo. Nakatayo si Grace sa gitna ng opisina ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat bitak ng bookshelf, bawat folder na nakaayos ng labis na maingat. Ang instingto ng investigador sa kanya ay nagising. Ginagawang crime scene ang bahay na dating tinitirhan bilang tahanan. Sinimulan niyang ilagay si Ramon sa ilalim ng kanyang radar, hindi bilang isang asawang nagseselos,
kundi bilang isang mangangaso na sumusubaybay sa isang matandang lobo. Sabado ng umaga, si Ramon ay bumangon ng mas maaga kaysa karaniwan. Nagbihis siya ng golf outfit ng isang kilalang brand, nagbuhos ng pabangong may amoy ng maitim na kahoy na may lalim at pagiging mapagkakatiwalaan. Nakatayo si Grace sa balkonahe, nakatingin sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Nakita niyang maingat na sinusuri ni Ramon ang kanyang bag ng golf clubs sa likod ng sasakyan. Biglang lumingon siya at nagpakita ng maliwanag, nangiti nang makita niyang lumabas si Grace. "Gising ka na? Ngayon ay isasama ko si tatay sa golf course sa Cavite. Madalas na sumasakit ang likod ng tatay mo nitong mga araw. Iniisip ko na ang magaang na ehersisyo at sariwang hangin ay magiging mas mabuti para sa kanyang kalusugan." Sumiksik si Grace sa pintuan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang naangat sa isang maputlang ngiti. Alam niyang ang golf course ay hindi lamang lugar ng ehersisyo, ito ay merkado ng mga lihim na kontrata. Ang lugar kung saan ang mga bulong ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang tatay niya ang dating opisyal na bagamat nagre-retiro na, ngunit ang reputasyon at network sa industriya ng konstruksyon ay mabigat pa rin. Nais ni Ramon na gamitin ang anino ng lalaking iyon para makalusot sa isang matamis na proyekto na sabik na tinitingnan ng kumpanya niya. Lumapit si Grace ng malapit, ang kanyang manipis na mga kamay ay maingat na inayos ang kwelyo ng asawa, isang magiliw na kilos na puno ng kalkulasyon. "Huwag hayaang mapagod si tatay, ha? Oh, ang silver tie clip na ito, dapat mo itong suotin ngayon, bagay sa iyong damit." Nagulat si Ramon, ngunit lantad ang kasiyahan. Hinayaan niyang isuot niya ang clip sa kanyang kurbatang, hindi niya alam na sa loob ng magandang alahas na iyon ay isang ultra-miniature na listening device, isang espesyal na produkto na hiniram ni Grace mula sa teknikal na dibisyon ng kanilang unit sa ilalim ng dahilan ng paggamit. Para sa isang opisyal na kaso, hinalikan ni Ramon ng magaan ang noo ni Grace, isang tuyong halik na puno ng peke at kasinungalingan, pagkatapos ay lumingon at umalis na may kilos ng pinakamabuting manugang sa buong mundo. Bumalik si Grace sa loob ng bahay at naramdaman ang nakakaduwal na pakiramdam na bumabangon sa kanyang lalamunan. Umupo siya sa sofa, binuksan ang laptop at sinimulan ang signal decoding software. Ang sakit ay hindi galing sa pagtataksil sa damdamin, galing ito sa pagkamuhi nang makita si Ramon na ginagamit ang kanyang ama at ina bilang pataas para sa kanyang maruming karera. Pinipiga niya ang huling kaunting kredibilidad ng isang matandang lalaki na buong buhay ay namuhay ng tapat at malinis para makabili ng mga numero sa kanyang account. Ang kagandahang loob ni Ramon sa loob ng isang buwan ay pala isang matagalang pamumuhunan. Isang palabas na maingat na dinisenyo para gawing adulteress siya at siya naman ay kawawa na biktima sa mga mata ng kanyang pamilya. Ang sasakyan ni Ramon ay lumabas na sa compound ng condominium. Ang GPS signal mula sa tie clip ay nagsimulang gumalaw ng regular sa screen. Nagsuot si Grace ng earphones, ang espasyong palibot sa kanya ay lumubog sa katahimikan, may natirang tunog na mabilis na pagtibok ng puso sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga unang araw na magkasama nang nag-aalala pa ang kanyang tatay na baka mahirapan si Ramon sa pagpapalaki sa isang asawang investigador na madalas wala sa bahay. Ang tatay mismo ang nag-akay kay Ramon, nagpakilala sa kanya sa mga malalaking koneksyon, pinagkatiwalaan siya tulad ng sariling anak na lalaki. Ngayon, ang tinapay na anak na iyon ay may kutsilyo sa likod, naghihintay sa tamang pagkakataon para tusukin ang dangal ng buong pamilya. Sa golf course, sa pamamagitan ng listening device, marinaw na narinig ni Grace ang magalang na boses ni Ramon sa kanyang tatay. Tunog ng golf club na tumama sa bola, tawa ng mga middle-aged na lalaki at mga papuri kay Ramon tungkol sa pagkakaroon ng isang mahuhusay na asawa. Sumagot si Ramon sa mapanglaw na tono na may halong matimping pagtanggap. "Oo naman, po." Si Grace naman ay talagang magaling, medyo napakarami lang ng trabaho, kaya minsan ay pakiramdam ko rin ay nalungkot ako. Pero dahil sa karir ng misis ko ay lagi akong nagsisikap na asikasuhin ang bahay para naman makapag-focus siya sa trabaho.
Hayop. Sininalungguhit ni Grace ang kanyang mga kamao nang kaya niyang ang mga kukong magtulos sa laman. Binubuo ni Ramon ang punla ng hinala, nagtatayo ng imahe ng isang naiiwanang asawa para ihanda ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Bawat salita ni Ramon ay maingat na kinalkula, bawat pangungusap ay nakatutok sa pinakamahina na bahagi ng matanda ang awa. Naramdaman ni Grace na humigpit ang dibdib niya, isang masakit na ngunit matinding sakit ang kumalat. May sandali siyang nagisip na sumuko na magdiborsyo ng maayos para mapanatili ang kahit kaunting magandang alaala. Ngunit pinili ni Ramon ang pagharap sa pamamagitan ng pinakamababang pakana. Hindi lamang niya gusto ang ari-arian, nais niyang sirain ang buhay at dangal niya. Para makalabas siya sa pag-aasawang ito bilang biktima, kukunin ang lahat ng ari-arian ng libre habang pinapanatili ang pamagat ng minamahal na manugang sa harap ng kanyang tatay. Nagsimulang umuulan ng malakas, ang signal mula sa golf course ay nagsimulang mag-cut dahil sa panahon. Matiyaga pa ring nakaupo si Grace. Ang mga mata niya ay hindi lumilipat sa mga sound waves na nagduruyan sa screen. Alam niyang hindi titigil si Ramon sa pagpapalakas ng loob ng kanyang tatay. Kailangan niya ng dahilan, isang bakal na ebidensya para itapon siya sa labas ng bahay nang hindi kailangang ibahagi ang kahit isang sentimo ng ari-arian habang pinapagalit ang kanyang ama at ina laban sa kanilang sariling anak. Ang katahimikan ng isang investigador ay tumutulong sa kanya na mapanatiling malamig ang ulo, ngunit ang puso ng babae sa kanya ay dumudugo. Kalaunan ng hapon, sinamahan ni Ramon pauwi ang tatay ni Grace. Sa pamamagitan ng kamera ng isang sasakyang naroroon na maingat na nahak ni Grace ang access, nakita niya si Ramon na maingat na tinutulungan ang matanda na bumaba mula sa sasakyan. Ibinibigay ang bag ng mga regalo at bitamina hanggang sa pintuan. Ang larawang iyon ay maganda at mainit-init kung hindi niya narinig ang kakaibang mga tunog mula sa listening device pagkatapos na bumalik si Ramon sa sasakyan ng mag-isa. Hindi agad umuwi si Ramon. Nagmaneho siya patungo sa isang tahimik na kalye at huminto sa tabi ng daan. Ang katangiang ugong-ugong ng radyo ay nagsimulang tumunog sa earphones ni Grace. May narinig na tunog ng nagbubukas na pinto ng sasakyan. Isang halo-halong hangin ang pumasok, pagkatapos ay isang pangit at mapanghamong boses ng lalaki na puno ng amoy ng sigarilyo ang tumunog sa tabi ni Ramon. Hiningalan ni Grace ang kanyang hininga at itinakda ang volume sa pinakamataas. Kumusta na ang lahat? Handa na ba si Dante? Tanong ni Ramon. Ang boses ay wala ng kahit kaunting lambot o galang. Malamig ito, tiyak, at puno ng amoy ng kamatayan. Relax ka, boss. Ang gamot nakakuha na tayo ng hindi maamoy, walang lasa. Isang tasa ng tsaa lang at kahit sino ay magiging maamo. Si Dante ay naghihintay sa utos mo, sabi mo lang ay papasok na siya sa papel agad. Ang tawa ni Ramon ay tumunog matalas, tulad ng pagsalungga ng dalawang metal. Naramdaman ni Grace na parang nagyelo ang dugo sa kanyang katawan. Gamot papel ang mga keyword na ito ay nagtali-tali sa isang nakakakilabot na senaryo na hindi pa niya naiisip kailanman. Naghahanda si Ramon ng isang staged entrapment kung saan siya ang magiging bida na iniinom ng sleeping pill at ang gago niyang kaibigan ay gagampan ng papel ng kabit. Ang ugong-ugong ng listening device ay biglang naging mas malakas, tila gumagalaw si Ramon o may bagay na nag-block sa tie clip. Idinigdik ni Grace ang tainga sa earphone. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Isang malalim na boses, may pahinto-hinto, ngunit sapat na para mapatigil siya sandali, ang tumunog mula sa kabilang panig. Iyon ang tawa ng tagumpay ni Ramon, tawa ng isang taong naniniwala na hawak na niya ang panalo habang inihahanda niyang itulak ang kanyang asawa sa kailaliman. Tingnan natin kung paano haharapin ng senior inspector ang palabas na ito, bulong ni Ramon, nang mag-isa bago simulan ang makina ng sasakyan. Hinubad ni Grace ang kanyang earphones. Ang silid ay biglang lumubog sa nakakatakot na katahimikan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang dilim ng takip-silim ay unti-unting nililinlang ang lungsod, tulad ng dilim sa puso ni Ramon na naghihintay na lamon siya.
Ngunit nagkamali siya, ang pinakamahusay na mga ngaso ay hindi ang unang kumikilos kundi ang nakakakita sa lahat ng gagawin ng kanyang biktima. Sa labanog na ito, hindi siya maaaring matalo. Ang ingay ng makina ng sasakyan ni Ramon ay humina at nawala, nag-iwan sa tahimik na espasyo ng silid ng isang makapal na hangin ng pagkamuhi. Nandoon pa rin si Grace, ang mga earphones ay mahigpit na nakasuot, ang mga mata ay nakadikit sa laptop screen na nagpapakita ng mga sound wave na nagmamataas baba tulad ng mga kutsilyo na pumuputol sa espasyo. Ang ultra-miniature listening device na nakakabit sa tie clip ni Ramon ay masipag na nagpapadala ng mga tunay at hilaw na tunog mula sa siksik na espasyo sa loob ng maluho niyang sasakyan. Pagkatapos umalis sa golf course at maihatid ang tatay ni Grace sa bahay, hindi agad umuwi si Ramon. Nagpunta siya sa isang diskretong bar na nakatago sa loob ng isang makitid na eskinita kung saan ang gago nitong kaibigan na si Dante ay naghihintay. Si Dante ay isang kilalang tambay at taong walang kwenta, laging nakasabit sa mga koneksyon ni Ramon para kumita at mag-enjoy. Sa pamamagitan ng nanginginig na sound waves, narinig ni Grace ang kalansing ng baso ng yelo, ang bobo na tawa ng isang taong walang edukasyon, at ang peke na buntong hininga ng kanyang asawa. Handa ka na ba, Dante? Ayoko ng kahit anong pagkakamali sa gabing iyon. Malamig at tiyak ang boses ni Ramon, tulad ng isang mamamatay tao na sinusuri ang kanyang kagamitan. Sumagot si Dante ng may pananglaw na boses, mabaho ng alak at kahalayan. Boss, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang kwarto sa Hotel Serene, nakalagay na ang kamera sa mahirap makitang sulok. Ang gamot ay nasa bulsa ko na. Mabilis ang gana ng gamot, 5 minuto lang, at ang sinumang aspin ay magiging mabait na tulad ng isang manika. Huhubarin ko lang ng ilang butones ang damit ko, mahihiga sa tabi niya, at magkakaroon ka na ng sapat na litrato para itapon siya sa labas ng bahay. Naramdaman ni Grace ang malamig na kuryenteng tumakbo sa kanyang gulugod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinakamataas na antas ng pagkamuhi sa taong tinawag niyang asawa sa loob ng 8 taon. Sa kanyang isip ay lumitaw ang larawan ni Ramon, ang lalaking laging lumalabas na may mataas na kilos, may maayos na damit at mapagkaibigang ngiti sa mga kasamahan. Ngayon ay nakaupo sa isang madilim na sulok na nagpaplano ng pakana para alugin ang sarili niyang asawa sa pinakamababang paraan. Hindi lamang gusto ni Ramon na magdiborsiyo, nais niyang sirain ang dangal ng isang senior inspector ng pulis, nais niyang gawing isang dungis sa kanyang sariling buhay para makalabas siya sa pag-aasawang ito bilang biktima. Libre na kukunin ang lahat ng pinagsama-samang ari-arian at mananatili ang pamagat ng minamahal na manugang sa harap ng tatay niya. Nagpatuloy si Ramon sa mga tagubilin. Ang boses ay naging mas mababa ngunit puno ng mapanganib na kahulugan. Tandaan mo, kailangang mukhang totoo. Isasama ko ang aking kabit para maging saksi. Gagampan ako ng papel ng nagulat na asawa na nakita ang kanyang asawa sa kama kasama ang matalik na kaibigan. Kapag nagtagumpay ito, ang proyekto sa lugar ni Tatay Bienan ko ay ibabahagi ko sa iyo, sapat para kumain ka at mag-enjoy ng 1 taon. Nagkatuwaan si Dante, ang paggawa ng tunog sa kanyang lalamunan ay parang sigaw ng masamang espiritu. Kaloka talaga ang boss, 1 bato 2 ibon matatakas sa asawa at mananatili pa ang posisyon na manugang ng opisyal. Grabe ka talaga, boss. Sininalungguhit ni Grace ang kanyang mga kamao, ang mga kuko ay tumulos sa palad hanggang sa dumugo, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang pagkamuhi ngayon ay nalampasan ang lahat ng iba pang emosyon. Naisip niya minsan na mapakakawalan ang kanyang sarili, magdivorsiyo ng mapayapa para mapanatili ang huling kaunting magandang alaala. Ngunit pinili ni Ramon ang pagharap sa pamamagitan ng pinakamababang pakana, isang tao na handang gumamit ng sleeping pills para i-set up ang sariling asawa. Isang tao na handang dayain ang isang matanda para makinabang. Ang taong iyon ay hindi nakarapat-dapat na tratuhin bilang isang tao. Muling tumunog ang mga baso, ang senyal na ang maruming negosyo ay natapos na. Nagsimulang ibuod ni Ramon ang schedule ng detalyado, bawat oras, bawat kilos ay itinakda niya tulad ng isang plano sa labanan. Mabilis at malinaw,
na sumulat si Grace sa isang maliit na notebook. Bawat keyword, Hotel Serene, sleeping pills, staged entrapment ay maingat na niyang binibigyan ng salungguhit. Ito ay hindi na usapin ng pag-aasawa at pamilya. Ito ay isang krimen na ang biktima ay siya mismo at ang salarin ay ang taong may hawak ng susi sa kanilang bahay. Umalis sina Ramon at Dante sa bar. Ang tunog ng kanilang mga paa ay nagbibigay echo sa bakanteng kalye. Nagpadala ang listening device ng tunog ng hangin na dumadaan sa bintana ng sasakyan nang sisimulan ni Ramon ang makina. Nandoon pa rin si Grace nang tahimik sa dilim ng kanyang opisina. Ang liwanag mula sa laptop screen ay nagpapahiwatig ng kanyang mamimiting mukha. Naalala niya ang mga beses na wala siya sa bahay. Para sa duty, lagi siyang tinatawagan ni Ramon. Nang may pagmamalasakit, ipinapaalala siyang magbihis ng mainit, kumain ng maayos. Palalahat ng mga salitang mahal na iyon ay paghahanda para sa araw na ito, paraan para buuin ang imahe ng perpektong asawa na nagtatayo ng pundasyon para makapagbintang kalaunan. Ang kasinungalingan ni Ramon ay napakalaki nang halos nagkasakit si Grace sa nakita. Biglang naglagablab ang radyo sa sasakyan ni Ramon. Isang malambot na love song ang tumunog tulad ng isang malupit na panlalait. Nagmumble si Ramon, kasabay ng melodiya, tila labis siyang nasasabik sa darating. Huminto siya sa isang pulang ilaw, ang regular na pagkatok sa manibela ay tuyot at formal. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tumawag sa isang taong hulaan ni Grace na si Jasmine, ang batang kabit na tinatago niya. Mahal ko, mag-ayos ka ng magandang damit ha. Sa Biyernes ng gabi ay may isang malaking palabas tayong panoorin. Pagkatapos ng gabing iyon ay magiging ganap na akong malaya para maging kasama mo, wala nang haharang sa atin. Ang boses ni Jasmine ay tumunog ng malambot at puno ng pamimili at ambisyon. Ipinukit ni Grace ang kanyang mga mata. Naramdaman ang nakakaantok na pagod, ngunit agad na pinawi ng balikat ng isang sundalo. Wala siyang oras para malungkot, wala siyang oras para magalit. Ang kalaban ay nailantad na, ang sandata ay inilabas na, at ang larangan ng labanan ay napili na. Ipapakita niya kay Ramon na ang pagsisikap na itrap ang isang bihasang investigador ay ang pinakamalaki at huling pagkakamali sa kanyang buhay. Naghung up si Ramon, at ang tunog ng sasakyan ay muling nagsimulang gumalaw patungo sa condominium. Mabilis na pina-off ni Grace ang laptop, hinubad ang earphones at inayos ang lahat ng bakas sa opisina. Lumabas siya sa sala, nagbuhos ng isang basong malamig na tubig, uminom ng buo para mapawi ang namumugas na galit sa loob niya. Tunog ng susi sa lock, binuksan ni Ramon ang pintuan at pumasok. Ang mukha ay may peking pagod na kilos ng isang taong kamakailan lamang ay nag-asikaso ng biyenan. Nakita niyang nandoon si Grace at natigilan sandali bago bumuo ng mainit na ngiti. Hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Masaya si tatay ngayon, palagi siyang nagpupuri sa iyo. Nagpasaya rin sa akin. Diretso tumingin si Grace sa mga mata ni Ramon. Ang mga mata ng investigador ay tila gustong tumalab sa kanyang maskara. Sumagot siya sa walang emosyong tono. Hindi kita hinihintay. Nag-iisip lang ako tungkol sa ilang komplikadong kaso. Mag-shower ka na, mabaho ka ng alak at sigarilyo. Bahagyang nagulat si Ramon. Nang instingtibo ay inangat ang kamay para amhugan ang sarili niyang damit, pagkatapos ay dali-daling lumayo patungo sa banyo. Tumingin si Grace sa haba ng anino nito sa sahig, ang pagkamuhi ay bumabangon hanggang sa kanyang lalamunan. Alam niyang ang Biyernes ng gabi ay magiging katapusan ng lahat. Si Ramon ay tiwala na siya ang direktor ng palabas na ito, ngunit hindi niya alam na mula sa sandaling ito, ang script ay nasa mga kamay na ni Grace. Bago pumasok sa banyo, lumingon si Ramon, ang kanyang mga mata ay kumislap ng tagumpay, ngunit sadyang tinatago sa ilalim ng karaniwang pagmamalasakit. Nagsalita siya ng isang pangungusap na sa kanya ay simula ng tagumpay, ngunit para kay Grace, iyon ang kampana ng kamatayan ng kanyang karera at pagkatao. Biyernes ng gabi ay may meeting ako sa isang mahalagang kasosyo sa Hotel Serene. Gusto rin nilang makita ka para talakayin ang proyekto ni tatay. Makisamahan mo ako ha? Huwag mapabayaan si tatay. Ngumiti si Grace, isang ngiting matalas tulad ng isang punyal.
Ang kanyang boses ay regular ngunit puno ng bigat. Sige, tiyak na nandoon ako. Hinihintay ko ring makita kung gaano katalino ang kasosyo mo. Nod ni Ramon nang may kasiyahan at isinarado ang pinto ng banyo. Nag-iisang nakatayo si Grace sa sala, ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagpapangalit sa kanyang figura na nag-iisa ngunit napakamatibay. Ang Biyernes ng gabi sa Hotel Serene iyon ay hindi lamang lugar kung saan balak ni Ramon na ibaon ang kanyang dangal, iyon ay magiging lugar kung saan kanyang huhukayan ang lubak para sa masamang ambisyon ng asawa. Ang palabas ay nakatakda na at ang babaeng investigador ay handa na para sa mapagpasyang kontra-atake. Ang dilim ay nagbitin sa sala, ang tunog ng tubig mula sa banyo, at ang regular na pagtibok ng puso ni Grace ay nag-iisa na lamang ang naririnig. Hindi niya pinapayagan ang sarili na mahulog sa estado ng isang asawang nadaramdam na taksilan. Dahil sa mundo ng criminal investigation, ang emosyon ay kahinaan na nagdudulot ng pagkakamali. Pumunta si Grace sa kanyang silid. Binuksan ang isang lihim na drawer, kinuha ang portable tracking device at isang espesyal na telephoto lens para sa malayong pagmamasid. Kailangan niyang makita ng personal ang taong kasama ni Ramon sa maruming palabas na ito. Ang taong tinawag ni Ramon na mahal ko sa dulo-duluhan ng mapangaraping boses. Ang impormasyon tungkol kay Jasmine ay hindi mahirap mahanap para sa isang bihasang senior inspector. Si Jasmine, 23 taong gulang, empleyado sa sales department sa ilalim ni Ramon. Isang rosang puno ng tinik at ambisyon. Isang taong sabik na gumamit ng ganda para makamit ang mabilis na pag-angat. Kinabukasan ng umaga, nag-file ng leave si Grace para sa isang araw sa dahilang pag-aayos ng personal na usapin. Pinalitan niya ang kanyang opisyal na uniforme ng dark-colored na sports outfit. Nagsuot ng sombrero na ibinaba sa mukha at dark sunglasses. Ginawa ang sarili bilang isang maputlang anino sa gitna ng maraming tao sa lungsod. Matiyagang naghintay si Grace sa isang sulok ng kalsada na 200 metro mula sa gusali ng kumpanya ni Ramon. Eksaktong alas 11 ng tanghali, ang maluho niyang sasakyan ay lumabas mula sa underground parking. Hindi siya nag-iisa. Nakaupo sa pasahero ay isang batang babae na may ulong-alon na buhok at nakasuot ng mahigpit na damit na nagpapakita ng makabatang hubog. Si Jasmine iyon. Sinimulan ni Grace ang isang lumang motorsiklo na pinalitan na ng plaka, pinanatili ang ligtas na distansya, sapat na para hindi mawala ang bakas, ngunit hindi rin mahahalata ng isang mapag-aalinlangan ng tao tulad ni Ramon. Nagmaneho si Ramon ng paikot-ikot sa ilang malalaking kalsada bago lumiko sa isang tahimik na residential area kung saan may mga oras na hotel na nakatago sa likod ng mga puno. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang hotel na tinatawag na Lavender. Bumaba si Ramon, inaikot ang sasakyan para buksan ang pintuan para kay Jasmine nang may kilos ng isang tunay na Ginoo. Akbay ni Jasmine si Ramon. Ang malakas na tawa nito ay pumasok sa tainga ni Grace sa gitna ng mainit na tanghaling araw. Itinabi ni Grace ang motorsiklo. Mabilis na lumipat sa isang cafe sa kabila, pinili ang mesa sa ikalawang palapag na may direktang tingin sa lobby ng hotel. Itinakda niya ang telephoto lens, pinagandang tiyak ang focus sa masayang mukha ni Jasmine at mapagtagumpay na hitsura ni Ramon. Ang serye ng mga tugnaw ay tumunog ng tahimik. Sa loob ng frame, hinahawakan ni Jasmine ang kurbata ni Ramon, ang mismong tie clip na may listening device na inilagay ni Grace. Ang kabalintunaan ay nagdulot ng kirot sa dibdib ni Grace ng isang hakbang. Kinukuha niya ang ebidensya ng pangangalunya ng kanyang asawa kasama ang taong kasabwat nito para iinom siya ng sleeping pills sa darating na Biyernes. Sa pamamagitan ng lens, maingat na pinagmasdan ni Grace ang mukha ni Jasmine. Bata siya at maganda at puno ng buhay, ngunit sa mga kumikinang na matang iyon ay nakatago ang malamig na kalkulasyon. Hindi sinasadya ni Grace na alalahanin ang kanyang sarili 10 taon na ang nakakaraan noong naniniwala rin siyang walang katotohanan sa pangako ni Ramon. Naniniwala na siya ang pinakaligtas na daungan sa kanyang buhay. Makikita niya ang imahe ng isang batang babae na puno ng pag-asa, handang isakripisyo ang mga gabi ng lakad para sa duty,
handang gisingin ang sarili sa hating gabi para magluto ng lugaw at maghintay sa asawa. Tulad din ni Jasmine ngayon, nalulunod sa pangako ng maayos na kinabukasan, ng kayamanan, ng maliwanag na katayuan sa buhay, pagkatapos matanggal ang matandang makulit mula sa bahay. Ngunit alam ni Grace ng mas mabuti kaysa kanino paman. Ang isang taong makakapagplano ng pagwawasak sa kanyang sariling asawa ay siya ring handang itapon ang kabit kapag nakakita ng mas malaking pakinabang. Ang simpatiya ay madaling dumaan, ngunit pinalitan agad ng matibay na galit. Hindi walang kasalanan si Jasmine. Alam nitong may asawa si Ramon, alam ang posisyon ng tatay ni Grace at nakiisa pa rin sa plano ng pag-inom ng sleeping pills para mag-setup. Iyon ay hindi na basta. Pag-ibig iyon ay kasabwatan ng mga nabubulok na kaluluwa. Inayos ni Grace ang kamera sa kanyang bag, ang mga mata nito ay pumipiglas ng may panganib. Maaari niyang ilabas ang mga litratong ito ngayon, maaari niyang mapahiya si Ramon sa harap ng kumpanya at pamilya, ngunit iyon ay masyadong magaan. Ang isang investigador ay hindi humuhuli sa mga kriminal habang nagsisimula pa lamang ang kanilang intensyon. Hihintayin niya sila hanggang sa maisagawa nila ang gawa kapag ang ebidensya ay hindi na mapapabulaanan at ang parusa ay magiging ganap na pagbagsak na hindi na mababawi. 2 oras ang lumipas, lumabas sina Ramon at Jasmine mula sa hotel. Maingat na inayos ni Ramon ang gusot na buhok ng kabit, binigay ang isang mainit na halik bago sumakay. Nandoon pa rin si Grace, tahimik tulad ng isang estatwa. Kinuha niya ang telepono, na-access ang bank account ni Ramon na lihim niyang na-unlock kahapon. Ang malalaking gastos para sa alahas, branded na bag at damit ay malinaw na makita. Ginagamit ni Ramon ang pera ng pamilya, ang perang ipon ni Grace sa pamamagitan ng hirap at pawis para buuin ang kahalayan ng dalawa. Pagdating sa bahay, nakita ni Grace si Ramon na nakaupo na at nanonood ng telebisyon nang may mapayapang hitsura ng isang taong hindi galing sa anumang kahalayan kanina. Nang makita siyang pumasok, tumingin ito at nagtanong, "Saan ka galing na ngayon? Mukhang pagod ka, nag-stress sa trabaho? Mag-fresh squeeze orange juice ka na lang para maging masaya ulit." Tumingin si Grace sa lalaking nagtatanghal ng mabuting asawa sa harap niya. Nasa isip niya pa rin ang larawan nito na nakayakap sa Jasmine sa lobby ng hotel. Ang pagkamuhi ay nagaan yung gusto niyang itapon ang kamera ng diretso sa kanyang mukha, ngunit pinipilit ng kanyang katuwiran ang kamay niya. Ngumiti siya, ang ngiti na napakamaputla at malamig. "Salamat. Medyo masakit lang ang ulo ko. Kumusta na ang paghahanda para sa handaan sa Biyernes ng gabi? Nakapili na ako ng damit na angkop sa gabing iyon." Lantad ang kasiyahan ni Ramon, hindi niya napansin ang nakatagong kahulugan sa mga salita ng kanyang asawa. Naniniwala siyang si Grace ay nananatiling kinikintal ng kanyang mataas na kilos. "Nakareserba na ako ng mesa at silid sa hotel. Nandoon din sina Jasmine at Dante. Gusto ko na sa pagkakataong ito ay makilala mo ang mga kasama ko. Marami pa tayong kailangan sa kanila sa mga darating." Tumango si Grace at pumasok sa loob na silid. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang iproseso ang mga litratong kinuha kanina. Hindi niya ito gagamitin para sa simpleng pag-confront. Ang mga larawang ito ay magiging kombinasyon kasama ang video sa Hotel Serene para makabuo ng isang nakamamatay na suntok, ganap na masisira ang karera at pagkatao ni Ramon sa harap ng board of directors ng kumpanya at lalo na sa harap ng kanyang tatay. Hahayaan niyang maging kumpiyansa si Ramon sa paglalaro hanggang sa huling bahagi para maniwala itong nahawakan na nito ang tagumpay pagkatapos siya na ang magtutulak nito sa kailaliman ng kahihiyan. Nang gabing iyon, nakahiga si Grace sa tabi ni Ramon, ngunit nakaharap sa kabilang panig. Naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang kalooban. Wala na siyang luha, wala na siyang sakit, mayroon na lamang isang layunin, isabuhay ang katarungan sa sariling paraan niya. Nandoon si Ramon sa tabi niya, malamang ay nangangarap ng bagong buhay kasama si Jasmine, ngunit hindi niya alam na ang bawat hininga niya ay nasa ilalim ng pagmamasid ng isang babaeng investigador. Ngumiti si Grace ng mapait sa dilim. Regular ang kanyang hininga na para bang mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang isipan
ay walang tigil na gumagawa para tapusin ang huling piraso ng counter-attack. Tingnan natin kung sino sa pagitan ng isang business director at isang senior inspector ang tunay na mas magaling na manggangatuwiran sa entablado ng buhay na ito. Ang maputlang dilaw na liwanag ng mga kristal na chandelier sa maluho na restaurant ay nagbubuhos sa mesa ng puting marble, naglikha ng peking kapaligiran ng pagiging mainit-init. Nakaupo roon si Grace, nakasuot ng itim na bestida na maingat na nagpapakita ng kanyang elegansya. Ang mukha ay banayad na naka-makeup, ngunit ang mga mata ay may tingin ng isang taong nagsasagawa ng surveillance operation. Sa harap niya ay si Jasmine sa pula at makulay na bestida na sukdulan ang kahalayan at hamon. Sa tabi nito ay si Dante. Ang mukha ay pagod na nagpapakitang pinipilit ang sarili sa masikip na suit. Nakaupo si Ramon katabi ni Grace. Ang kaliwang kamay ay mahinhina sa likod ng kanyang upuan, isang kilos na nagmamay-ari na puno ng kasinungalingan sa harap ng kaibigan at kabit. Ipapakilala ko sa iyo ito, si Dante, matalik na kaibigan ko mula pa sa kolehiyo. At ito si Jasmine, ang aking pinakamahalagang right hand sa sales department. Ngayon ay walang negosyo, friends at family lang tayo. Si Ramon ay nagsalita ng masayahin, parang ito ay isang tunay na pagtitipon ng pamilya. Ngumiti si Grace, isang ngiting panlipunan na hindi umabot sa kanyang mga mata. Bahagya siyang yumukod para batiin ang dalawang kasabwat ng kanyang asawa para alugin ang kanyang dangal. Ang instingto ng investigador ay nagpapansin kay Grace ng bawat maliliit na detalye. Ang mga kamay ni Dante ay paminsan-minsang humahawak sa bulsa ng kanyang damit kung saan malamang nakatago ang nakakaduwal na sleeping pills. Ang mga bulagsak na tingin ni Jasmine tuwing titingin kay Ramon at lalo na ang kakaibang pagmamadali ng asawa nang paulit-ulit na umorder ng pinakamatapang na alak. Napakaganda ng asawa mo, Ramon, mapalad ka naman. Siguro masaya ka ng labis kapag tulad nito nakasama si Grace. Nagsalita si Jasmine, ang boses ay mabaho ng panlalait at ambisyon. Tuwid na tumingin si Grace sa mga mata ni Jasmine. Ang kanyang maitim at malalim na mga mata ay nagdulot ng biglaang pagkabahala sa batang kabit na mabilis na umiwas. Ang kaligayahan o kawalan niyon ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikita ng iba, nakasalalay ito kung nangahasan ang isang tao na harapin ang katotohanan. Jasmine. Ang sagot ni Grace ay nagpahinto ng hangin sa mesa ng isang sandali. Nagpakatawa si Ramon para mapawi ang tensyon. Nagpatuloy sa pagbubuhos ng alak. Sa pagkakataong ito ay isang makulay na cocktail na inireklamo niyang espesyalidad ng restaurant. Nagpatuloy si Grace sa kanyang sariling palabas, nagpapanggap na umiinom, ngunit lihim na itinapon ang bahagi sa flower vase sa mesa. Nang lumingon si Ramon para kausapin si Dante, nagsimula siyang gumanap ng papel ng isang lasing, ang mga mata ay maulap. Ang ulo ay bahagya na humihilig sa balikat ni Ramon. Parang medyo malakas ang alak. Nahihilo na ako, Ramon. Bumubulong si Grace, ang boses ay bahagyang nanghihina. Lantad ang kasiyahan ni Ramon, ang kanyang kamay ay bahagya nitong kinuyom, ang balikat niya isang kuyom na puno ng kalupitan na nagtatago ng pagmamalasakit. Baka napagod ka sa trabaho, uminom ka ng tubig para gumaling. Kukunin ko para sa iyo. Tumayo si Ramon ngunit hindi para kumuha ng tubig. Kinuha niya ang telepono na nanginginig sa kanyang bulsa. Ang mukha ay nagbago sa abalang kilos ng negosyo. Nagsignal siya kay Dante at Jasmine, pagkatapos ay tumingin kay Grace nang may malamim na tingin na mahusay na itinago, paumanhin sa lahat. Tumatawag ang kasosyo sa proyekto ni tatay. Lalabas muna ako para sagutin. Bantayan si Grace, Dante. Babalik na agad ako. Mabilis na lumakad si Ramon palabas ng area ng mesa. Iyon ang simula ng maruming palabas na matagal na niyang pinaplano. Nandoon pa rin si Grace, ang ulo ay nakasandal sa upuan, regular ang paghinga na parabang unti-unting nilulunod ng alak. Ngunit sa ilalim ng bahagyang nakapikit na mga pilikmata, binibilang niya ang bawat segundo. Ang entablado ay handa na. Ang mga katulong na aktor ay nasa posisyon na, at ngayon na ang oras para simulan ng babaeng investigador ang kanyang sariling laro. Ang likod ni Ramon
ay katatanaw pa lamang sa nagsasarang glass na pinto ng waiting area nang ang simbuyo sa mesa ng handaan ay biglang naging kakaibang paghigpit. Nandoon pa rin si Grace, ang ulo ay bahagya pang nakahilig. Ang mga mata ay nakabantay sa pamamagitan ng bahagyang nakapikit na mga pilik mata na nakaabot sa bawat munting pagbabago ng dalawang katapat niya. Nagpalitan ng tingin sina Dante at Jasmine, isang palitang puno ng masasamang intensyon at lantad na kasiyahan. Isinubo ni Dante ang kamay sa bulsa ng kanyang damit at lumabas ng isang maliit na bote ng salamin na walang label. Ang makapal na mga kamay ng lalaking iyon ay nangangatal sa kasabikan habang ibinubo ang malinaw na likido sa baso ng tubig sa harap ni Grace. Talagang nalasing na si Grace, kahit senior inspector ganito lang pala. Nagsalita si Jasmine, ang boses ay mabaho ng panlalait. Sumiksik ang katawan nito, pasulong na parabang sinusuri kung talaga nang nahulog sa bitag ang biktima. Nagpatawa si Dante, ginamit ang pilak na kutsara para haluing mapino ang baso upang matunaw ang gamot, pagkatapos ay itinulak ito malapit sa kamay ni Grace. Tiyak na iyon ang sandali. Isang waiter na dumaan ng malapit ay naghulog ng pilak na tinidor sa sahig malapit sa paa ni Jasmine. Nang instingtibo ay yumuko si Jasmine para tumingin, si Dante naman ay nalihis ang atensyon sa tunog ng metal na tumama sa malamig na sahig. 3 segundo iyon ang lahat ng kailangan ng isang espesyal na ahente para baguhin ang takbo ng isang kaso. Hindi binuksan ni Grace ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng kabilisan ng isang anino. Sa isang lampas kakayahan ng ordinaryong tao na natutunan mula sa libu-libong oras ng pagsasanay, tahimik na itinulak ni Grace ang sarili niyang malinis na baso patungo sa posisyon ni Jasmine at mabilis na hinila ang baso na may gamot ni Jasmine papunta sa sarili. Pagkatapos ay isang mabilis na pagtulak ng pahilis para mailagay ang baso na may lason sa tamang posisyon ng baso ni Jasmine. Ang buong proseso ay maputik, walang tunog, walang tumalsik na tubig. Nang itaas ni Jasmine ang ulo at lumingon si Dante sa mesa, nang handaan lahat ay nasa dating posisyon pa rin kahit sa mga mata ng mga kasabwat na abala sa kasalanan. Ang kalooban ni Grace sa sandaling iyon ay malamig, tulad ng isang tipak ng yelo na lumulutang sa gitna ng karagatan. Walang takot, walang lungkot, wala na ni kaunting pagpapalabas para sa 8 taon ng pag-aasawa. Ang pagtataksil ni Ramon ay lumampas na sa limitasyon ng simpleng pagsira ng relasyon. Ito ay naging isang krimen ng pagtatangkang pinsalahin ang dangal ng tao. Sa pagtingin sa baso na puno ng masamang intensyon na nakahilig sa harap ni Jasmine, naramdaman ni Grace ang matibay na kasiyahan. Ang taong gustong gumamit ng lason para sirain ang iba ay nararapat na tikman ang mismong lason na iyon. Hindi siya magpapalabas ng awa dahil sa labanan ng kaligtasan. Ang pagiging maawain sa masama ay isang kasalanan laban sa sarili mo. Bumalik si Ramon sa mesa nang may peke na pagmamadali. Inilagay ang telepono sa bulsa, bahagya nitong sinulyapan ang baso ni Grace, pagkatapos ay tahimik na nagbigay ng nod kay Dante. Umupo ito. Ang kamay ay muling bahagya sa balikat ni Grace, nagpapagising. Grace, gising ka na, uminom ka ng tubig para gumaling ka. Umiinom ka na ng tubig. Bahagya itong gumalaw si Grace. Kinuha ang malinis na baso ng tubig na sa kasalukuyan ay ang dating malinis na baso ni Jasmine, uminom ng munting higop pagkatapos ay muling humiga. Ngumiti si Ramon nang may kasiyahang nakakadiri. Lumingon siya kay Jasmine. Ang boses ay naging katakot-takot na matamis. Jasmine, uminom ka rin, matagal ka nakausap kanina. Siguradong uhaw ka rin. Uminom ka na at mamaya ay tutulungan mo akong dalhin pa uwi si Grace. Walang hinala si Jasmine. Kinuha nito ang baso na may nakalagay na gamot, ang laso, nakasabwat ng sarili nitong kaalyado at inangat sa bibig. Ang liwanag ng kandila ay nagningning sa malinaw na tubig, ganap na nagtatago ng presensya ng lason. Ininom nito ng isang higop, ang mga kumikinang na mata ay tumingin kay Ramon na tila nagpapaalala sa kanya ng gantimpala matapos ang palabas. Tumingin si Ramon kay Jasmine habang iniinom ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pinakamataas na kasiyahan. Naniniwala siyang sa ilang minuto ay kapwa ang asawa,
at ang kabit ay nasa ilalim ng kanyang kontrol siya na magiging pinakamakapangyarihang manlalaro sa larong kapangyarihang ito. Ang silid ay biglang naging kakaibang tahimik. Ang musika ng restaurant ay dahan-dahang tumutugtog pa rin, ngunit sa tainga ni Grace ito ay parang awit na nagpapaalam sa mga kaluluwang nagsimula ng mabulok mula sa loob. Naramdaman niya na ang paghinga ni Jasmine ay unti-unting nagiging mabigat. Ang mga mata nito ay nagsisimula ng manglaw. Si Ramon ay walang tigil pa rin sa pagsalita tungkol sa isang proyektong plano ganap na hindi alam na ang kanyang trump card ay napalitan na at ang talagang nahuhulog sa bitag ay ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kandila sa mesa ay nagsimulang gumiling sa mga mata ni Jasmine habang itinaas nito ang kamay para haplusin ang noo. Ang mga pilikmata ay paulit-ulit na kumikislap na para bang itinataguyod ang lumilipas na gabi. Ang gamot na maingat na inihanda ni Dante ay tunay na napaka-epektibo. Hindi nito agad ginagawang tulog ang tao, kundi dahan-dahang pinipiga ang lakas, ginagawang isang walang kaluluwa ang biktima. Ilang minuto lamang. Si Grace, sa harap sa ilalim ng bahagyang nakapikit na mga pilikmata, sinusubaybayan niya ang bawat klinikal na pagpapakita ni Jasmine. Lumalawak ang mga pupil, papabilis, at pagkatapos papabagal ang paghinga. Ang mga kamay ay walang koordinasyon at nahulog ang pilak na kutsara sa pinggan tumunog nang matunog sa malamig na china plate. Ang script ay nabago na ang takbo at ngayon ay oras na para pumasok si Grace sa papel niya. Ganap na inilabas ni Grace ang lahat ng kanyang mga kalamnan. Pinayagan ang ulo niyang mahilig sa malamig na batuhan ng mesa nang matapos magsimulang mangusap si Jasmine ng mga salitang walang kahulugan. Ang katahimikan ng dalawang babae ay nagdulot ng sukdulan na pag-iinit sa mesa ng handaan, ngunit sa mga mata ni Ramon, iyon ang senyal ng maliwanag na tagumpay. Sulyap niya si Dante, isang masamang kindat pagkatapos ay agad nagbago ang hitsura papunta sa pagkabalisa ng isang tapat na asawa. Grace, anong nangyari sa iyo? Dante, tila nalason ang dalawang babae, parehong nawalan ng ulirat. Malakas na tinawag ni Ramon, puno ng artipisyal na pagkabagabag para malihis ang pansin ng mga kalapit na mesa. Mabilis ding sumabak si Dante. Biglang tumayo, nagpapanggap na inaalagaan si Jasmine na unti-unting natutumba sa upuan. Siguro ang alak ay masyadong malakas, dalhin ko na si Jasmine sa sasakyan. Ikaw ang magdala kay Grace, bilisan mo na bago mapansin ng iba. Naramdaman ni Grace ang mga kamay ni Ramon na dumampi sa kanyang balikat, isang nakakaduwal na kuryente ang tumakbo sa kanyang gulugod. Ang mga kamay na iyon na kamakailan lamang ay nangyakap kay Jasmine kanina sa hotel na personal na inihanda ang lason para sa kanyang asawa ay ngayon ay nagpapanggap na inaalagaan siya bilang isang mahalagang bagay. Ang instingto ng investigador sa Grace ay malakas na bumangon. Bawat ugat sa kanyang bisig ay nanginginig sa sabik na gusto ng isang kilos, isang mabilis na grip, isang paglak para ilugmok ang kasuklam-suklam na lalaking iyon sa sahig ng restaurant. Napilitan siyang ngumungguya ng ngipin ng matindi, huminga ng malalim para mapanatiling ganap na luwag ang katawan, nagpapanggap ng isang taong ganap na nawala ang malay. Para mahuli ang matandang lobo, ang mga ngaso ay kailangang maging sapat na matiyaga para makita ang huling bitag nito. Inangat ni Ramon si Grace, ang braso ay nakapalibot sa kanyang baywang, hinila siya nang malapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango na may halong mga kasinungalingan ay nagdulot sa Grace ng pakiramdam ng pagsusuka. Inakay siya nito palabas ng restaurant, ang mga hakbang ay nagmamadali ngunit napakatiyak. Pagdating sa parking area, itinapon ni Ramon si Grace sa likod na upuan ng sasakyan tulad ng paglalaglag ng isang supot ng bigas, walang kahit kaunting pagmamagiliw tulad ng kanyang ginawa sa loob ng restaurant. Inilagay rin ni Dante si Jasmine sa isa pang sasakyan. Dalawang sasakyan ang sunod-sunod na umalis sa restaurant, mabilis na tumakbo sa gabi patungo sa mga kanlungan ng lungsod kung saan ang Hotel Serene ay naghihintay na may nakamamatay na patibong. Sa makipot na espasyo ng sasakyan, nagsimulang ilantad ni Ramon ang tunay na sarili.
Wala na siyang tinatawag na Grace, sa halip ay mga bulong na pagmumura na puno ng sama ng loob. Tumingin siya sa rearview mirror, nakita si Grace na walang galaw at ang mga labi nito ay nagtaas ng isang malupit na ngiti. 10 taon na akong nakakulong sa pag-aasawang ito, Senior Inspector. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang presyo ng pagiging isang makulit at mapanghimasok na asawa. Makikita ng iyong tatay kung gaano ka kababa nakahiga sa hotel kasama si Dante. Ang lahat ng ari-arian ay magiging akin pagkatapos niyon. Nandoon si Grace na nakikinig sa bawat masamang salita mula sa bibig ng lalaki na tinawag niyang asawa. Ang kanyang puso ay malamig tulad ng bato. Kaya pala ang 10 taon ng kanilang buhay ay sa mga mata ni Ramon ay isang pagtitiis na puno ng kalkulasyon. Kinamumuhi niya si Grace dahil mahusay siya, kinamumuhi niya siya dahil anak siya ng isang tao na kailangang mapaglilingkuran niya ng may kababaan. Ang pagiging mababa ng loob ng isang maliit na tao ay naging masamang hangarin ng isang mabangis na hayop. Lihim niyang inaalala ang bawat salita nito. Iyon ang mga psikolohikal na ebidensya na pinakamahalaga at gagamitin niya ito para tuluyang sirain si Ramon pagkatapos. Pumasok ang sasakyan sa lobby ng Hotel Serene. Ito ay isang diskreto na hotel na espesyalidad ng mga palihim na pag-iibigan o mga masamang transaksyon. Magkasama silang nagtatrabaho tulad ng mga profesional na kriminal, hindi tumawag sa mga empleyado ng hotel, kundi personal na inakay ang 2 babae sa elevator. Nagreserba si Ramon ng isang suite sa pinakamataas na palapag kung saan ang privacy ay ganap na sinisigurado. Ang pinto ng hotel suite ay bumukas sa pamamagitan ng key card. Itinapon ni Ramon si Grace sa malaking kama sa gitna ng silid. Ang malabong liwanag ng sleep lamp ay nagpapagana ng makamandag na espasyo. Inakay ni Dante si Jasmine papasok, ngunit tila nalilito ito nang makitang tulog na rin si Jasmine. Hindi man lang pinansin ni Ramon si Jasmine, abala siya sa pagkuha mula sa kanyang bag ng isang digital camera at ilang murang props para sa pagsasaayos ng scene. Bilisan mo, Dante, huwag mo akong ubusin ng oras. Hubarin mo ang damit mo at humiga ka sa tabi niya. Kukuha ako ng litrato mula sa sulok na ito, siguruhing mukhang totoo. Naramdaman ni Grace ang paghinga ni Dante na papalapit sa kama. Ito na ang huling hangganan. Hindi niya maaaring hayaang ang maruming mga kamay ng kaibigan ng kanyang asawa ay dumampi sa kanya. Lahat ng kanyang pandama ay nasa estado na ng pagsabog. Kailangan lamang niyang hintayin si Ramon na lumingon para ilagay ang kamera. Iyon ang sandali ng pagtatapos ng palabas sa isang nakakatakot na paraan para sa mga kasabwat. Lumayo si Ramon ng ilang hakbang patungo sa dressing table para kumuha ng karagdagang ilaw na inihanda niya para sa epekto ng litrato. Huminga siya ng malalim, ang mukha ay nagpapakita ng pinakamataas na kasiyahan ng isang tao na naniniwala na hawak na niya ang tagumpay sa mga kamay. Paalam na sa pag-aasawang ito, bulong ni Ramon nang may nakakaduwal na tono. Lumayo siya patungo sa pintuan, inilagay ang kamay sa doorknob para maghanda ng posisyon ng pagharang mula sa labas pagkatapos maposisyon si Dante. Click, ang tunog ng pag-lock ng pintuan ng hotel ay malakas at tuyot. Ang pintuan ng hotel suite ay nagsara ng malakas, ganap na pinaghiwalay ang labas na mundo. Sa madilim na espasyo ng suite, ang liwanag mula sa air conditioning control panel ay nagbibigay ng malamig na kulay asul sa mukha ni Ramon. Nagsisikap pa rin itong gumalaw, ang mga kalamnan ng leeg ay bumubukol, ang mga matang pula ay soksok na nakatutok kay Grace na para bang nais nitong kainin siya ng buhay. Tahimik na umupo si Grace, ang 2 kamay ay magkasama na nakapatong sa tuhod, ang kilos ay kalmado hanggang sa nakakatakot, tulad ng isang investigador na hawak na ang lahat ng card ng suspek. Hindi mo pa ba naiintindihan, Ramon? Huwag nang mag-aksaya pa ng lakas, ang mga buhol na iyon ay lalo pang hihigpit kung lalo kang mag-ulog-ulog. Nagsalita si Grace, ang tunog ay pantay-pantay, hindi mataas, hindi mababa, ngunit may nakakabitin na bigat. Tumingin siya ng malalim sa mga nagtataksil na mata ng kanyang asawa
at nagsimulang ilista ang mga pangyayari ng may nakakagulat na katumpakan ng memorya. Mula sa SIM card wrapper na itinapon sa basurahan, ang mga beses na ginamit nito ang dahilang pag-golf kasama ang tatay niya para lihim na bumulong sa matanda tungkol sa pagpapabaya niya sa pamilya. Hanggang sa tipanan sa bar kasama ang kalapastangan ng kaibigan para planuhin ang pag-inom ng sleeping pills. Inilista ni Grace ang lahat detalyado nang umpisang manginig si Ramon. Ang katatakutan ay nananaig sa sakit ng katawan. Hindi niya inaasahan na ang bawat hakbang, bawat salita niya ay nasa ilalim ng mikroskopyo ng kanyang asawa sa loob ng 1 buwan. 8 taon, akala mo ba akong hangal? Akala mo ba na dahil sa kalayuan ng trabaho bilang investigador ay nabubuta ako sa pagtataksil sa loob mismo ng aming tahanan? Nagkamali ka, Ramon. Tiyak, dahil investigador ako mayroon akong sapat na pasensya para panoorin kang matapos ang buong masamang palabas. Tumayo si Grace, pumunta sa dressing table at kinuha ang telepono ni Ramon. Ginamit ang daliri ng lalaki na kinuha niya kanina para i-unlock ito. Lumitaw ang screen na puno ng malasekswal na mensahe ni Jasmine at mga bastos na komento ni Dante. Walang emosyon na na-access ni Grace ang mga group chat ng mga kasamahan at kasamahan ng dalawa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasaglit sa keyboard, nag-compose ng mga mensaheng pag-amin sa ilalim ng pangalan ni Ramon. Paumanhin sa lahat. Nagkamali ako sa pakikipagrelasyon kay Jasmine nang harap ng aking asawa. Ako at si Dante ay nandito sa Hotel Serene. Labis akong nagkasala nang tangkain kong saktan si Grace. Ipinagpadala niya ito sa ilang pinakamaimpluwensyang tao sa grupo ng mga kaibigan at sa HR department ng kumpanya ni Ramon. Ang tunog ng bawat mensaheng napadala ay tulad ng mga putok ng baril na nagwawasak ng karera at dangal na matagal na binuo ni Ramon. Uog si Ramon sa kanyang lalamunan, ang mga luha at pawis ay magkasamang tumutulo sa mukha niyang dating marangya. Nagiling-iling ng wasak, ngunit walang magagawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ikaw mismo ang pumili ng Hotel Serene para ibaon ang aking dangal, kaya ngayon, ito ang magiging lugar ng pagbaon ng lahat ng mayroon ka. Umupo si Grace sa tabi ng kama at tumingin kay Hung at Jasmine na pareho nang natutulog ng mahimbing. Sa tahimik na sandali ng mahabang gabi, ang mga eksena ng 8 taon ng pag-aasawa ay biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang kasalhawak ni Ramon ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga magulang, nanumpa na magiging matibay na pundasyon para maalagaan niya ang kanyang sarili ng may buong puso. Ang mga gabing huli ng uwi naghihintay si Ramon sa pintuan, mga pagtagubilin na mag-ingat tuwing may operasyon sa bayan. Lahat ba iyon ay totoo noon o mula sa simula ay isang makalkulang pamumuhunan para umakyat sa pamamagitan ng reputasyon ng kanyang tatay? Tinanong ni Grace ang kanyang sarili at napagtanto na ang sagot ay hindi na mahalaga. Ang kanyang damdamin para kay Ramon ay tulad ng isang gusali na ginawang walang laman sa loob, mukhang matibay sa labas, ngunit isang mahinang hangin lamang ay magpabagsak nito. Ngayong gabi ang pagbagsak na iyon ay natapos na. Naramdaman niyang ang puso ay napakagaan, isang malinis na kawalan, walang pag-aalab, walang pagsisisi, mayroon na lamang isang responsibilidad para maayos ang crime scene na ito. Lumipas ang oras ng dahan-dahan. Tumigil na si Ramon sa pagulog-ulog ng hihina na ito sa upuan tulad ng isang piraso ng lumang tela. Nandoon pa rin si Grace sa dilim. Binabantayan ang kanyang mga biktima. Hindi natutulog siya, ang katinuan ng isang sundalo ay tumutulong sa kanya na mapanatili ang ganap na konsentrasyon. Tumingin siya sa labas ng balkonahe sa puwang ng makapal na kurtina. Ang lungsod sa labas ay patuloy na gumagalaw ayon sa sarili nitong mga batas. At sa silid na ito, ang isang buhay ay pinapatay para ipanganak ang isa pang buhay. Ang iyong mga magulang ay itinuturing akong anak. Ang iyong tatay ay ginamit ang buong prestihiyo ng kanyang buhay para pangalagaan ang mga kontrata mo. At gagawin mo ito, gagawin mong abalang babae ang kanyang anak. Hindi ka lamang bastos, ikaw ay isang taong walang utang na loob. Nagsalita si Grace, ang salita ay pumutol sa dilim.
Hindi niya kailangan ang sagot ni Ramon, kailangan lamang nitong marinig, madarama ang kahihiyang ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto bago magliwanag ang umaga. Tumayo si Grace, pumunta sa banyo ng hotel, ibinabad ang isang malamig na tuwalya at bumalik para punasan ang mukha niya. Ang katinuan ay nagpapatalim pa sa kanya. Sinuri niya ang recording device at camera. Lahat ay handa na para sa isang mapusok na umaga. Tumingin si Ramon kay Grace, sa kanyang tingin ngayon ay mayroon na lamang kaawa-awang pagsusumamo. Gustong manluhod nito, gustong sabihing inudyukan ito ni Jasmine, gustong banggitin ang mga lumang alaala. Ngunit ang basahan sa bibig ay hinarangan na ang lahat ng huling kasinungalingan. Tumingin si Grace sa kisame, binibilang ang bawat segundo, ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay ay unti-unting natatapos. Tapos na ang lahat, Ramon. Mula ngayon, hindi ka na ang aking asawa, hindi ka na manugang ng aking tatay. Ikaw ay isang dungis lamang na aking lubusang buburahin kapag lumabas na ako sa pintuan na ito. Nakatayo si Grace sa gilid ng bintana sa abot tanaw, isang maputlang kulay rosas ay nagsisimulang tumalab sa mga ulap ng gabi. Ang unang marupok ngunit matibay na liwanag ng umaga ay nagsimulang dumaan sa puwang ng kurtina ng hotel, iniilaw ang magulo sa kama at ang kaawa-awang lalaki sa dilim na sulok. Tinanggap ni Grace ang liwanag na iyon. Ang mga mata ng senior inspector ay nagniningning ng pinakamatibay na determinasyon. Isang bagong araw ang nagsisimula at ang palabas ni Ramon ay oras na ring tapusin sa harap ng sinag ng araw. Ang matinding liwanag ng madaling umaga ay tumalab sa kurtina ng hotel, iniilaw ang mga nakakalat na alikabok na lumulutang sa makapal na hangin na mabaho ng alak at masasamang intensyon. Nakatayo si Grace sa tabi ng bintana, ang anino niya ay mahaba sa sahig, matiwasay at malamig. Sa kama, si Dante ang unang nagising. Nag-ungol ito at itinaas ang kamay para pisil ang noo dahil sa sakit na hatid ng gamot at ng mabilis na palo sa nerve point noong nakaraang gabi. Ngunit nang natanto nitong nahihiga ito, nang walang damit katabi si Jasmine habang si Grace ay nakatayo at nakatitig sa kanya, biglang tumayo si Dante tulad ng tinamaan ng kuryente. Ang mukha ay namutla. Anong nangyari dito? Grace? Nautal si Dante, mabilis na kinuha ang manipis na kumot para takpan ang sarili. Ang mga matang nagtataksil ay lumingon kay Jasmine na nagugunaw pa rin mula sa epekto ng gamot. Nagpunas ng mata si Jasmine, ang labis na pagkainom ng gamot ay naiwang hindi pa siya ganap na magising. Ngunit nang makita ang sariwa at malamig na mukha ni Grace at ang mabaho at hiyahiyang si Dante sa tabi niya, sumigaw ito ng isang nakakatakot na hiyaw at nag-ipon sa sulok ng kama. Ni isang salita ay hindi sinabing ni Grace. Tahimik na lumakad siya patungo sa sulok ng silid gamit ang kanyang maliksi na tool ay pinuputol ang tali na nagtatanggal kay Ramon sa upuan. Ang basahang pinasok sa bibig ni Ramon ay biglang kinuha. Bumagsak si Ramon sa sahig dahil sa pamamanhid ng mga paa at kamay, hindi siya makatayo agad at hindi na siya may lakas para lumaban. Sa pagkakita sa kabit at kaibigan, sa kahiyahiyang kalagayan sa kama, at nakita naman ang telepono sa kamay ni Grace na nakaharap doon sa kanila, ang lens ng kamera, natanto ni Ramon na lahat na ng daraanan niya ay naharang na. Gumugulong ito sa sahig patungo sa paa ni Grace, ang mga kamay na nanginginig ay kumapit sa garter ng kanyang pantalon, luha at uhog na nagliligalig sa mukha na dating marangya. Grace, pinagsabihan ako nila, nagkamali ako. Maawa ka sa akin, huwag mo ipadala ang video na ito, malaman ng tatay mo ay papatayin niya ako. Lumayo si Grace ng isang hakbang, umiiwas sa maduming pakikiugnayan ng lalaking nagluluhod sa kanyang paa. Ang pagkamuhi ay bumabangon hanggang sa lalamunan. Tiningnan niya si Ramon, hindi naiiba sa pagtingin sa isang uod na naghihingalo sa putik. 8 taon ng pag-aasawa, 10 taon ng kabataang inalay, at ito ang kabayaran. Isang taong ganitong baba ang kilos kapag harap na sa kahihinatnan. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan sa panalo, naramdaman lamang niya ang pagkamuhi sa sarili niyang kamalian sa nakaraan. Nangahas ka pa bang banggitin ang pangalan ng aking tatay? Isang taong nagbalak na iinom ang asawa,
nagbalak ng masamang setup para makuha ang ari-arian at nangahas pang magsalita nang bigyan mo ako ng pagkakataon. Matigas at tuyot ang boses ni Grace. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang tumpok ng papel, ang pinakabagong divorce papers na mismong sa gabi ay naisagawa at naiprint na niya. Itinapon niya ang mga papel sa kama sa gitna ng magulo ng dalawa. Pirmahan mo ito, lalabas ka, nang wala kahit anong dala. Ang bahay, ang sasakyan, at ang lahat ng ipon na magkasama ay magiging akin. Iyon ang murang presyo para hindi ko ipadala ang video ng pag-amin at mga larawang ito sa pulis at sa board of directors ng kumpanya mo. Tumingin si Ramon sa papel, ang mga mata ay nanghihinang nawala na ang lahat. Lumabas ng walang dala, ibig sabihin ay nawala na ang 10 taon ng pag-aasikaso, nawala na rin ang pundasyon para sa patuloy na pag-angkat sa pamamagitan ng reputasyon ng pamilya ng asawa. Ngunit sa pagtingin sa walang habag na mata ni Grace, alam niyang wala na siyang karapatang makipagtawaran. Nakaupo sina Dante at Jasmine sa kama, nang napakakahiya-hiya hindi nangahas magsalita kahit isang salita ng pag-aamin. Naintindihan nilang kumpara kay Ramon sila ay mga suklay na pawis, na pinunit ng senior inspector mula pa bago pa nagsimula ang palabas. Magpabilis ka na. Ang pasensya ko ay binibilang na ng segundo. Pinababa ng boses ni Grace ang salita ay tulad ng bagong hasang labaha. Nanginig si Ramon, habang kinukuha ang ballpen isinusulat ang pirma sa divorce papers nang may buong kahihiyan at sama ng loob. Nang mapirmahan na ng huling linya, mabilis na kinuha ni Grace ang mga papel, maingat na sinuri pagkatapos ay inilagay sa bag. Pina-off niya ang kamera, bahagyang sinulyapan ang 3 pinaghirapang tao sa maluho, ngunit naging disgrasyang silid ng hotel. Ang palabas ninyo ay napakasamang pagtatanghal, ngunit ang katapusan ay tunay na totoo. Jasmine, ikaw ay maaaring panatilihin ang lalaking ito dahil mula ngayon ay wala na siyang mayroon kundi kahinaan at kaduwagan. At ikaw, Dante, ipanalangin mo na hindi na ako makakakita ng karagdagang ebidensya tungkol sa mga sleeping pills na iyon dahil kung mayroon pa ang lugar mo ay sa kulungan, hindi sa hotel na ito. Lumingon si Grace sa pintuan ng silid. Hindi na niya pinagtinginan ang pagsusumamo ni Ramon o ang pagbagsak ng lalaking iyon. Para sa kanya, ang relasyong ito ay ganap na namatay noong isarado ng pinto ng silid noong nakaraang gabi. Nakatayo siya sa pintuan, lumingon sa kay Ramon, isang huling beses. Ang tingin ay malamig, tulad ng pagtingin sa isang estranyo sa kalsada. Alisin mo ang iyong mga gamit at umalis sa aming bahay agad. Ang iyong mga ari-arian ipinapadala na ng iyong ina sa labas ng gate. Huwag mo na akong muling payagan na makita ang mukha mo, kung hindi ay hindi ko masisigurong mananatiling lihim ang lahat ng ito. Nagsara ng malakas ang pinto ng silid, iniwan sa likod ni Grace ang gulo ng masasamang intensyon at kahihiyang na ilantad na. Lumakad si Grace sa mahabang pasilyo ng hotel, ang mga takong ay tumutunog sa marble na sahig ng tiyak at malakas. Hindi kailangan pa niyang lumingon, alam niya na ang lalaking iyon ay unti-unting namamatay sa takot. Para sa isang bihasang investigador, ang paglutas ng isang kaso ay simula pa lamang ang pag-aayos ng mga kahihinatnan para ganap na masiguradong hindi na makaaangat ang kalaban ang tunay na pinal na suntok. Nagmaneho si Grace ng direkta sa kanilang opisina. Sa daan, gumamit siya ng isang peking account na itinayo niya noong nakaraang gabi para ipadala ang buong recording ng pag-amin ni Ramon at ang video sa hotel sa email box ng management at HR department ng kumpanya nito. Hindi niya ginawa ito dahil sa personal na galit, lamang ginawa niya ito dahil sa katarungan. Ang isang taong may ganitong mapanganib na ugali na handang gumamit ng maruming paraan para alugin ang sarili niyang asawa ay hindi nararapat na umupo bilang business director, kinakatawan ng mukha ng isang malaking korporasyon. Hindi pa natapos ang 2 oras nang maupo si Grace sa opisina ng kanilang unit, ang telepono ni Ramon ay tiyak na nagbabaga mula sa mga agarang tawag na nagtatawag. Ang domino effect ay nagsimula. Si Ramon ay agad na sinuspende ng may formal na investigasyon tungkol sa paglabag sa etika at mungkahing pagsasamantala sa posisyon
para sa personal na kapakanan sa pamamagitan ng mga proyekto ng pamilya ng asawa. Si Jasmine ay hindi rin nakaligtas. Natanggal ito sa trabaho at ang mga larawang nahiya sa hotel ay hindi sinasadyang nakalabas sa mga kamag-anak nito sa lalawigan, kaya naman tinanggal ito ng sariling mga magulang sa pamilya sa isang kahiyahiyang pagtanggal. Maaga na umalis si Grace mula sa opisina para makita ang kanyang tatay. Ang matanda ay nakaupo sa sala, ang maputing buhok ay banayad na, nangangalog habang pinakikinig ang anak na inilalahad ang buong pangyayari. Inilagay ni Grace ang recording device sa mesa para marinig ng tatay ang mga pinakamasamang salita na sinabi ng minamahal na manugang sa likod niya. Nanahimik ang matanda, nang matagal ang manipis na mga kamay ay mahigpit na kumuyom sa makapal na armrest ng kanyang upuan. Ang pagkabigo ay lantad sa mga kulubot sa sulok ng mga mata nito. Ang isang buhay na buong integridad ay halos maisapanganib sa pamamagitan ng kasakiman ng isang tinanggap sa pamilya na taong mababa ang asal. Patawad, Grace. Ang tatay mismo ang nagdala sa kanya sa bahay. Ang tatay mismo ang nagbigay sa kanya ng mga koneksyon, pinagkatiwalaan siya tulad ng sariling anak na lalaki. At ginawa niya ito para gantimpalaan ng ganoon. Kinuha ni Grace ang nanginginig na kamay ng kanyang tatay, ang tingin niya ay matibay at mainit kaysa dati. Walang kasalanan si tatay. Ang kasalanan ay sa malalim na puso ng isang tao. Investigador ako. Kung hindi ko kayang protektahan ang aking sarili at ang pamilya, paano ko mapangangalagaan ang iba? Ipinagmamalaki ko na natapos ito sa ganitong paraan. Huwag nang magpahirap si tatay. Tumingin ang matanda sa kanyang anak. Sa mga matandang mata na yaon ay biglang kumislap ang isang liwanag ng pagmamalaki. Ang anak niyang babae ay hindi mahina. Hinarap niya ang bagyo ng pag-aasawa nang may balikat ng isang sundalo, walang iyak, walang pangit na pagsasagalak, ginamit ang katalinuhan para ilantad ang katotohanan. Ang lakas na iyon ay ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagpapalaki sa kanya. Lumabas si Grace sa balkonahe ng bahay ng kanyang mga magulang, huminga ng malalim. Ang kapaligiran pagkatapos ng maulang hapon ay naramdaman niya ng kakaibang gaan, tulad ng paglalagay ng 1,000 kilong bato na matagal nang pumipisa sa dibdib niya. Ang 8 taon ng pag-aasawa ay isang mahabang landas na puno ng mga apoy, ngunit ang bayad na ginugol para makuha ang kalayaan na ito ay ganap na sulit. Tumingin siya sa langit ng lungsod, ang hapon na liwanag ay dumilim na, ngunit ang espasyo ay kakaibang malinaw at asul, wala na ang mga kulay abuhin na ulap ng pagdududa at pagkamuhi. Maliwanag na ang lahat, malinis at maayos, tulad ng kanyang kalooban ngayon. Kalaunan ng hapon, bumalik si Grace sa kanilang kondominium. Mula sa malayo, nakita na niya ang magulo at payat na anino ni Ramon na nakatayo ng walang sigla sa harap ng pintuan ng gusali. Wala na ang maayos na damit nito, wala na ang maluho niyang sasakyan. Ang mga maleta at bag na puno ng kanyang mga damit at personal na gamit ay nakakalat sa bangketa, nangangalag tulad ng mga basura. Hindi pinayagan ng seguridad ng gusali na pumasok si Ramon sa lobby ayon sa utos ng may-ari ng unit. Pagkakita sa sasakyan ni Grace na papalapit, nagmadali siyang tumawid para harangin ito. Ang mukha ay namumutla, ang mga mata ay malalim na lumulubog sa kahirapan. Grace, pakiusap, hayaan mo akong magsalita ng kahit isa lang. Nawalan na ako ng trabaho, wala na akong mapupuntahan. Hindi mo magagawang ganun lang pabayaan ako. Hindi bumaba si Grace sa sasakyan. Binaba lamang ang bintana ng kaunti sapat para lumabas ang malamig na boses. Ang tingin ay mapayapang nakatutok sa kanya, tulad ng pagtingin sa isang bagay na walang pinakamahalaga sa kalsada. Ang pagiging mabait ay isang luho na para lamang sa mga taong hindi gumamit ng maruming paraan tulad mo. Ang lahat ng iniinda mo ngayon ay bunga ng palabas na sarili mong dinisenyo. Dalhin mo ang iyong mga kalat at umalis ka bago pa ako tumawag ng tamang taong mag-aalis sa iyo. Pinindot ni Grace ang gas pedal, ang sasakyan ay dahan-dahang lumiban kay Ramon na nakaluhod sa tabi ng kanyang mga nakakalat na gamit. Sa rear view mirror,
Nakita niya si Ramon na bumagsak ng buong katawan sa kalsada, ang mga kamay ay kumapit sa mainit na aspalto, pinaligiran ng mga branded na damit na dating ipinagmamalaki nito. Ngayon ay mga piraso lang ng tela na inaalisin ng mga taong dumadaan. Iyon ang pinaka malupit na parusa, nabubuhay sa kahihiyan at kawalan sa lungsod na dating piniplanong tahakin sa kahit anong paraan. Ang labanan ay natapos na at ang babaeng investigador ay nanalo ng walang kondisyon sa harap ng sarili niyang buhay. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Ramon ay humina at nawala sa kaguluhan ng oras ng trapiko, iniwan si Grace sa nakakatakot na katahimikan sa loob ng kanyang kotse. Tumingin siya sa rear view mirror, nakita ang anino ng lalaking dating buong langit niya, ngayon ay isang maliit na itim na tuldok, magulo sa gitna ng nakakalat na gamit. Walang luha, walang pagsisisi, mayroon lamang isang pakiramdam ng malinis na kawalan. Pinindot ni Grace ang gas pedal, inakay ang sasakyan sa basement parking, opisyal na isinasara ang pinto ng pag-aasawa ng may isang malupit ngunit kinakailangang pagtatapos. Kinabukasan ng umaga, nandoon na si Grace sa opisina ng 6:30. Ang uniforme nito ay maayos, ang rank insignia ng senior inspector ay kumikislap sa balikat, lumakad siya ng may malawig at tiyak na mga hakbang na parabang walang anumang gumuho. Ngunit ang mga matalik na kasamahan ay napansin ang pagbabago sa tingin niya. Mas malalim, mas malamig at mas determinado. Tinakpan ni Grace ang sarili sa abala-abala na trabaho ng investigasyon, isang paraan para makatakas sa mga bakanting espasyo ng kondominium. Ang mga kaso ng drug trafficking sa hangganan na may Code X Alpha ay nakastack sa kanyang mesa at siya ang personal na namumuno sa strike team operation. Ang tunay na buhay ay mas malupit kaysa sa anumang mababang pakana ni Ramon. Habang abala si Ramon sa mga plano ng pangangalunya at staged entrapment sa labas, ay ang mga tunay na kriminal na may sandata na nagpoprotekta sa kanilang mga shipment. Kailangang pumasok si Grace sa buhay at kamatayan sa mga kagubatan sa hangganan, kung saan ang pagitan ng buhay at kamatayan ay manipis tulad ng isang buhok. May mga gabi na nagtatago sa ulan ng kagubatan, ang katawan ay napuno ng limatik. Natatago si Grace ng walang galaw sa mga palumpong. Ang mga mata niya ay nakadikit sa landas sa kadiliman, sa katahimikan ng bundok. Ang mga sugat ng kaluluwa ay nagsisimulang kumawit muli. Napagtanto niya na sobra na niya napabayaan ang kanyang sarili sa 8 taon ng pagsasama kay Ramon. Inialay niya ang buong kabataang panghihilom sa isang walang laman na pugad at natanggap ang malupit na pagtataksil bilang kabayaran. Ang kalungkutan ng isang babaeng bakal ay hindi ang pakiramdam na kailangan ng balikat para sandigan, kundi ang pagkamangha ng mapagtanto ng sarili na nawala na ang sariling pagkakilala sa napakahabang panahon. Nagsimulang matuto si Grace na alagaan ng sarili mula sa pinakamaliit na mga bagay. Binibili niya ang mga sariwang bulaklak para sa sala, natututo siyang magluto ng mga pagkaing gusto niya sa halip na palaging niluto ang gusto ni Ramon. At pinakamahalaga, natututo siyang patawarin ang kanyang sarili para sa nakatiraring pagkamaling ginawa niya noon. Ang kaso ng X-Alpha ay pumasok sa pinakamapanganib na yugto. Personal na kasali si Grace sa siege ng isang drug laboratory na nakatago sa loob ng isang limestone cave. Ang putok ng mga baril ay pumutol sa katahimikan ng kagubatan. Isang bala ang tumalsik sa kanyang bisig. Ang dugo ay bumalikwas sa lila-lilang jacket ng kanyang unit. Ngunit hindi nagurong si Grace. Tinaob niya ang drug lord. Sa pamamagitan ng isang mapanganib na paglak, pinigilan ang mga kamay nito sa likod ng eksakto tulad ng ginawa niya kay Ramon sa hotel noon. Ngunit ang pakiramdam ngayon ay ganap na naiiba. Ito ay pagpapatupad ng batas, pagprotekta ng kapayapaan para sa mga mamamayan. Ang gabing iyon ay isang masakit na pagpapalabas para sa isang personal na pagpapalinis. Pagkatapos ng operasyon, bumalik si Grace sa lungsod na may balabal na nakabanda sa braso at isang katawang sawsaw sa pagod. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo, tinitingnan ang mga bagong pilat na unti-unting magaling sa kasabay ng mga lumang pilat mula sa mga nakaraang operasyon. Ang mga pilat na ito ay mas tunay,
mas katuwiran ng pagmamalaki kumpara sa mga sugat ng puso na nagdulot si Ramon. Ngumiti si Grace, isang maliwanag na ngiti na unang lumabas pagkatapos ng maraming araw ng bagyo. Naunawaan niya na hindi niya kailangan ng lalaki para maging buo. Mismong kanyang sarili ay isang malakas na mandirigma. Kalaunan ng hapon, inalis si Grace sa opisina nang naging gabi na ang tanawin sa mga puno. Lumabas siya sa pintuan, biglang nakita ang isang pamilyar na anino na naghihintay sa tabi ng pulis na sasakyan. Si Martin, isang kasamahan sa parehong investigasyon team, isang lalaking tahimik at bihirang magsalita, ngunit laging tumpak sa pagdating sa panahon ng panganib sa mga operasyon. Nakatayo si Martin doon, hawak ang 2 kahon ng kanin at isang bote ng mineral water. Ang tingin nito kay Grace ay puno ng tahimik na pagmamalasakit, hindi mapang-akit, hindi peke tulad ng dating paraan ni Ramon. Senior Inspector, kamusta na ang sugat sa braso? Bumili ako ng arroz caldo, kumain ka muna ng mainit bago umuwi. Natigilan si Grace, sandali tumingin ng malalim sa tapat na mga mata ng kasamahang nakasamahan niya sa maraming mga operasyon. Napagtantet niya na kahit mabangis at puno ng kasinungalingan ng buhay, lagi pa ring may mga mainit na liwanag na naghihintay sa unahan. Hindi na siya nangangamba na magbukas ng puso, ngunit magbubukas siya ng may pag-iingat at katinuan. Salamat Martin, palagi ka talagang thoughtful. Ngumiti si Grace habang tinanggap ang kahon ng pagkain mula sa kamay ni Martin. Ang hangin ng gabi ay marahang humihip, nagdadala ng amoy ng lungsod at mapagkatiwala ang amoy ng puso ng kapwa-tao. Sa bubong ng kanilang istasyon, ang watawat ng bansa ay patuloy na pumupukaw sa hangin at sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada, ang mga anino ng 2 sundalo ay mahaba sa lupa, magkatabi at matibay. Ang lumang palabas ay natapos na. Ngunit isang bagong kabanata, totoo, tapat at puno ng pag-asa, ay nagsisimula ng buksan mula sa mga pinakasimpleng bagay. Ang tagapagsalita ng istasyon ay natapos na ang panloob na balitang broadcast. Ang buong auditorium ay sumabog sa palakpakan. Nakatayo si Grace sa honor stage, ang opisyal na uniforme ay maayos. Ang rank insignia ng Lieutenant Senior Inspector ay bagong isinuot pa lamang, kumikinang sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Ang desisyon na ma-promote ng mas maaga kaysa sa takdang panahon ay karapat-dapat na gantimpala para sa Operasyong X-Alpha na ibinayad niya ng pati dugo at mga gabing walang tulog sa hangganan. Hawak ang citation sa mga kamay, naramdaman ni Grace ang kakaibang kapayapaan, walang sobrang pagmamalaki, wala na ring anino ng dating sakit. Ngumiti siya at nagbati sa mga kasamahan, ang tingin ay nagniningning, ang kumpiyansya ng isang babaeng dumaan sa apoy at muling ipinanganak. Kalaunan ng hapon, dahan-dahan na naglakad si Grace sa parke ng lungsod, ang lugar kung saan 10 taon na ang nakakaraan. Noong kasama niya pa si Ramon, nagpangako sila ng magandang kinabukasan. Ang mga puno ng Molave na tumaas na ang mga sanga ay malawak na nagtatakip ng iisang bahagi ng bilog na lawa. Lumakad siya ng dahan-dahan, nararamdaman ang hininga ng kalawakan at lupa. Ang mga takong ay tumutunog sa nakabato na landas ng regular. Hindi pinili ni Grace na iwasan ang alaala, pinili niyang harapin ito para matiyak na ang mga lumang sugat ay tunay ng gumaling na. Malapit sa isang kariton ng basura na mabaho ang anino ng isang lalaki ay nagsasagabal ng karga-karga ng mabibigat na kahon para sa isang tindahan sa bangketa. Natigilan si Grace sandali. Si Ramon iyon. Wala na ang maayos na damit, suot ang faded na manggagawang damit, ang pawis ay baha-baha sa mukha na naging maitim at payat sa araw at hangin. Ang mga kamay na sanay na pumirma ng kontrata at yumakap sa kabit ay ngayon ay magaspang at puno ng sagutin mula sa pisikal na trabaho. Inilagay ni Ramon ang kahon at itinanghal ang ulo, ang tingin ng dalawa ay nagtatagpo. Sa isang segundo, natigilan ang oras. Napamutla si Ramon. Ang mga labi nito ay nangangalog. Ang basahan na nakatupi sa balikat ay nahulog sa lupa. Nakita ni Ramon si Grace, isang Lieutenant Senior Inspector na may dignidad, nagliliwanag
at puno ng buhay ganap na kaiba sa imahe ng asawa na kanyang minaliit noon. Ang malupit na paghahambing ng isang tao sa ilalim ng lipunan at ng isang tao sa tuktok ng karera ay nagdulot sa kay Ramon ng kahihiyang gustong magbukas ng butas para mapasukan. Nagmamadali nitong ibinaba ang ulo lumingon para kumilos na parang abala sa mga bakanteng bote, hindi nangahas na harapin ang maliwanag na tingin ng dating asawa. Nakatayo si Grace doon, ilang hakbang lang ang layo. Pinagmasdan niya si Ramon, ngunit sa puso niya ay walang uminit na kasiyahan o pag-aalab. Ang galit mula sa gabing iyon sa hotel ay matagal nang nawala pinalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Para sa kanya, ang lalaking ito ngayon ay isang estranyo sa kalsada, isang maliwanag na anino ng nakaraan na hindi na may kapangyarihang baguhin ang kasalukuyan. Naunawaan ni Grace na ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi ang paggamit ng dahas o mapait na salita, kundi ang pamumuhay ng isang maliwanag, malaya at maringal na buhay para ang taong nagkanulo ay magsisi sa tuwing makikita ang iyong anino mula sa malayo. Kumusta ka na? Nagsalita si Grace, ang boses ay maliwanag tulad ng nahuhulog na dahon. Natigilan si Ramon, ang mga balikat nito ay nanginginig, ngunit hindi pa rin naglakas loob na lumingon. Nautal ito sa lalamunan ng ilang walang kahulugang tunog, pagkatapos ay mabilis na hinila ang kariton ng kanyang mga binibili patungo sa madilim na sulok ng parke tulad ng isang nasugatang hayop na tumatakbo mula sa liwanag. Tumingin si Grace sa lumiliit na likod nito, huminga ng isang buntong hininga na puno ng awa para sa isang buhay na sarili niyang winasak dahil sa mababang ambisyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang hangin mula sa lawa ay malamig at maliwanag na tumatangal ng huling lasa ng nakaraan. Napagtanto ni Grace na ang buhay ay may sariling katarungan. Ang naghasik ng hangin ay mag-aani ng bagyo, at ang matibay ay lagi ring makakakita ng liwanag sa dulo ng daan. Kinuha niya ang telepono, nakita ang mensahe ni Martin na naghihintay sa labas ng parke para magpunta na sa pagdiriwang ng bagong ranggo. Isang simpleng ngiti ng tunay na kasiyahan ang bumalik sa puso niya. Lumabas si Grace sa pintuan ng parke, ang likod niya ay tuwid at maayos, ang buhok ay pumupukaw sa hangin. Hindi na siya ang babaeng 10 taon na nakaraan. Siya na ngayon ay isang bago at mas malakas na persona, malaya at may sariling pagkakilala. Nahalo sa agos ng mga tao sa abalang kalye, naramdaman ni Grace na ang kanyang mga paa ay hindi pa kailanman naging ganito katatag. Ang kanyang buhay, kasama ang lahat ng kalupitan at natural na kagandahan, ay ngayon lang tunay na nagsisimula. Kapag umiibig ang isang babae, maaari siyang magkamali ng napakarami, ngunit kapag nakaraos na siya, ay tiyak na makakalaya. Napatunayan ni Grace na ang mga pilat ay maaaring masakit, ngunit ito rin ay tanda ng isang mandirigma. Maraming salamat sa pagsundan ninyo sa paglalakbay na ito ng pagbabago ng babaeng senior inspector ng pulis laban sa masamang pakana ng kanyang peking asawa. Kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para suportahan ang mga kalidad na nilalaman. Ang inyong pakikilahok ang pinakamalaking motibasyon para patuloy na maglabas ng mga kwentong mapagpalaya at makabuluhan. Hanggang sa susunod na pagkikita, maraming salamat sa inyong mapagmahal na pansin. Paalam at ingatan ninyo ang inyong mga sarili.